upang mangahiya kayo. Ano, tiyak wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisampalataya. Kita nyo? Wala bang marunong sa inyo pwedeng magpayo sa inyong kapatid? At ang kapatid nakikipag-usapin laban sa kapatid? Alam nyo, sa isang iglesyang may dimandahan, ibig sabihin puro bobo yun. Walang marunong na magpayo. Sa isang iglesyang nagdidimandahan ng miyembro, puro bobo yun. Mula sa puno nila na nandun sa Roma hanggang doon sa kanilang mga alagad dito sa Pilipinas, puro bobo. Nagdidimandahan walang pag-aayos Sa iglesia ng Diyos, bawal yun. Dapat may marunong na nagpapayo. Kapatid, patawarin mo na. Kung minsan nga, dahil sa ganyang bagay, ako tuloy agrabyado Nagnegosyo yung magkapatid. Nagkasundo. Nung nalulugi, idinamay ako. Brother Lee, ayaw akong bayaran. Logi na kami. Ganun ba? Away. Sa pamilya, nag-aaway-away sila. Sige ka ako, abunuhan ko na lang. Magkasundo na lang kayo. Anong marinig nung pinagkakautang abunuhan ko? Naku, ngumiti na. Lumaki ang mata, namilog. Niyakap na yung kanyang kakasosyo. Sabi ko, sabagay, yung pera na yung konti lang Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kapatiran doon sa konting pera. Mas mahalaga sa akin yung kapatiran sa Diyos. Kaya hindi dapat na nagbababag ang magkakapatid sa demanda. Nagkakatampuhan yan, merong hindi pagkakaunawaan, pero para magdemandahan, ang reflection niyan, puro tayo bobo. Wala bang marunong sa inyo makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid makakapagpayo sa kapatid? At ang kapatid din nakikipag-usapin laban sa kapatid at sa harapan ng hindi sumasampalataya? Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Bakit? Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Pagkukulang sa inyo, magkaroon kayo ng usapin. Bawal niyang dimandahan. Magpagkukulang yan. Para wag magkaroon ng usapin, anong batas? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Ba't hindi na lang yung tiisin? Palagay mo, may nagawang mali sa'yo kapatid mo. Tiisin mo. Kung may pag-ibig ka, ang pag-ibig lahat tinitiis Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Bakit? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Padaya ka na lang. Halimbawa, ang halaga lang na pag-aawayan niyo, 20 pesos. Palagi mo 100 piso na. Pag-aawayan niyo, biyaan mo na lang. Sige, kaysa magtalo tayo kapatid, biyaan mo na. 100 lang naman. Malay mo, pag naawaan niyo sa atin, mahigit sa 100, ibigay niya sa atin. Alang-alang doon sa pagkakapatid, biyaan mo na 1,000, biyaan mo na yun. Total, kikitain ko pa rin yan. Palagay mo, kasi meron tao nakakadaya, hindi niya alam Halimbawa, sinuklian ka, sobra. Nadaya ka, nadaya yung nagsukli, hindi mo alam. Yun namang nakakuha ng sukli, hindi naman binilang ibinulsa, nakadaya siya, hindi niya alam. Magtiis ka na lang. Padaya ka na lang, wala nang usapin dun. Kung yan halimbawa, hatian ng lupa, mas malaki yung kanya ng 10 square meters Gulang-gulang, biyaw mo na, kapatid mo naman 10 square meters lang naman Diba? Gano'n makalaki 10 square meters? Hindi ka kakasya isang bahay dun Biyaw mo na siya, kaysa pumunta pa kayo sa Husgado. Meron ako nakita sa Ayala Avenue sumobra ng 4 na pulgada sa boundary ng lupa. Alam niyo yung ginawa ng isang may-ari ng lupa? Ipinatibag yun. Nasira yung building. 4 na pulgada lang. Sabi ko ako, bayaan mo na lang, sayang. Bino mo yung buong building mula first floor hanggang 28th floor. Babakbakin mo yung 4 na pulgada, edi masisira. Basta akin yan. 4 na pulgada ganyan lang. Alamang karangan. Wala mang isang dangkal. 4 na pulgada.
Meron taong ganun Walang pagtitiis kasi walang pag-ibig sa kapwa. Sa iglesia, kung 4 na pulgada lang, pagparaya mo na kapatid. Hindi mo rin madadala sa langit yun Di ba? O mag-aaway-away ba tayo? Magdidimandahan ba tayo kung meron tayong pag-ibig? Pagtitiis sa isa't isa? Ano pa ang sabi ng Biblia, kapatid na Willie? Diyan sa, anong talata yun mong binasa? Unang Korinto 6:7. Oo. Bakit hindi bagkus kayo pataya? Bakit hindi nyo tiisin ang kaliguan? Tiisin mo na lang yung kapatid mo, batas yun. Sa iglesia, titiisin mo ko, titiisin kita. O di mananatili tayo magkasama. Kaysa naman sa halagang 20 pesos, magpapatayan tayo, no? Parang tayong Katoliko nun. Ba't aalis ka pa sa Katoliko kung ganun din ang gagawin natin dito sa iglesia? 20 pesos magpapatayan? Anong mabibili mo sa GIS? Nadaya ka ng GIS, piso, 5 piso, 10, 100. Biya mo na, alang-alang doon sa magkapatid kayo sa Diyos. Banal yun Yung magkapatid sa Diyos, banal na relasyon. Hindi katumbas ng 100, 1,000, 1,000,000 piso. Hindi katumbas yun. Yan po ang dapat nating makita. At sa magkakapatid, meron po tayong disiplina kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, no? May disiplina dyan Bawal sa atin ng gumawa ng, nasa Roma 13, pakinggan. Huwag kayong mga katulan. 14 at 13. Huwag na nga tayong mga hatulan pa sa isa't isa. Bawal sa atin yung hahatulan kita, hatulan mo ko. Maghahatulan kayo. Bawal po yun. Kundi bagkus, ihatol ninyo ito. ano yung hatol natin? Na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid O kadahilanan ng ikararapa. Huwag ka maglalagay ng ikakatisod ng kapatid mo. Yan ang ihahatol mo. Halimbawa, dalaga ka. May asawa na yung kapatid. Huwag mo lalagyan ng katitisuran. Baka dalaga ka, aalimbungan mo, may asawa at may anak na, mawawasak ang pamilya. Huwag ka maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid mo. O ng anumang kadahilanan ng ikararapa. Alam mo nang may pamilya na yung babae. Lalaki ka. Huwag mo nang ligawan. Matitisod yung kapatid mo. Madadapa yun. Yung asawa nun, madadamay. Baka maging kriminal pa yun pag nahuli kayong dalawa. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong maghahatulan. Ito ang ihatol nyo. This must be our judgment. Na huwag tayong maglagay ng katitisuran sa daan ng kapatid o anumang kadahilan ng ikadadapa. Huwag mong pabayang madapa ang kapatid mo. Dapat nga pag nadapa siya, alalayan mo ikaw pa maglalagay ng dahilan na ikadadapa. Masamang tao ka nun. Ano hatol ng Biblia sa naglalagay ng katitisuran sa kanyang kapatid? Pakinggan nyo sa 17. Tatagwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Nakita niyo yung bigat ng kasalanan na yon? Pag nagpatisod ka ng kapatid, sabi ng Diyos, may pakikinabangin pa sa'yo kung talian ka ng gilingang bato. Ihulog ka sa gitna ng dagat para huwag ka nang lumutang ulit. Baka paglutang mo, may matisod na naman uli sa pagmumukha mo. Matinding kasalanan yung magbibigay ka ng katitisuran. Kaya mga kapatid, kung ang gagawin natin o sasabihin natin, alam nating makakatisod sa kapatid, iatras mo na. Meron ka mang gustong sabihin, matitisod, atras mo na. Meron ka mang gustong gawin, may matitisod, iatras mo na. Sa aba ng sanglibutan
dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Datapwat. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, tatapwad sa aba ng taong iyong panggalingan ng kadahilanan. Yan. Saka ng taong panggagalingan ng kadahilanan ng ikatitisod. Kaya nako, ako'y maingat dyan. Ako'y pagka gumagawa ako pansarili, bawa, personal, matisod ka, ay maingat ako dyan. Sa pagtuturo ko ng aral, di bali, kung ayaw mong tanggapin, bahala ka sa buhay mo. Matisod ka kung gusto mo, aral ng Diyos yung sinasabi ko eh. Pero yung pakikisama ko, doon ako maingat na mapatisod ko yung kapatid. Bawa, nakikisama ako sa isang kapatid, maingat ako ron na mapatisod ko siya. Pero mo, walang hatol na ibibigay Diyos sa'yo kundi ilagay ka sa dagat. Mabuti pa sa'yo itapon sa dagat kaysa mabuhay ka sa mundo. Tanyo? Napakabigat na kasalanan niyang magpatisod sa kapatid. Bawal yan, mga kapatid. Ang magpatisod o magbigay ng kadahilan ng ikadadapa sa iyong kapatid. Baka yung pagdadaldal mo, yung pagsasalita mo, makatisod ka, akala mo kay sino ka, mayabang ka. Alam mo kung sino kang authority. Ingat ka, dahil pag may naipatisod kang kahit isa, may pakikinabangan pa sa'yo na malagay ka sa gitna ng dagat na merong nakabiting gilingang bato sa liig mo. Mabigat yan, mga kapatid. Bawal na bawal ng Diyos siyang magpatisod. Ngayon, para walang tisuran, dapat manatili yung pag-ibig. Magtitiis ka, magtitiis ako. Magpapatawad ka, magpapatawad ako. Sino magtitisod? Yan ay batas ng Diyos eh. Halimbawa, nangutang ka. Para wag akong matisod, magbayad ka. Di ba? Sa bagay, ako kahit hindi mo bayaran, di ako matitisod. Kaya ko yun. Lahat ba ng kapatid, kaya na pag hindi nagbayad, hindi matitisod? Batas kasi yun. Sa Mateo 5, basa. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Bibigyan mo ang humihingi sa'yo. Huwag mong tatalikdan ang nangungutang sa'yo. Kaya sa atin, batas yun. Pag may humihingi, bigyan mo. May bibigay ka, bigyan mo. Pwera na lang kung wala ka ibibigay. Yung nangungutang, pautangin mo. Huwag mong tatalikdan. O ano naman ang sabi sa nangutang? Pakinggan nyo. 13 ng Roma. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Hindi bawal mangutang, pero masamang magkautang. Baka hindi mo binabayaran, nananatiling utang, masama yun. Ano ang sabi ng Biblia sa mga nangutang? Basa. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Hindi ka masama, nang hihiram, di nagsosoli. Meron gano'n, kung mangutang, wala nang sulian eh. Masamang tao yun. Kaya sa isang kapatid na Kristiyano, nangutang ka, magbayad ka. Kung wala kang pambayad, manghingi ka diskargo, kapatid. Pangako ko sa'yo, katapusan ka lang, hindi ko nakuha pera. Pasensya ka na, ha? Dagdagan mo na ang pagtitiis mo sa akin. Maganda yun. Kaysa